Okay, welcome to everyone once more. And I'm very happy for your interest na gusto ninyong magkaroon ng activity sa inyong church. This program, Congregational Choir Singing Program, is a free program from the Advent Institute of Music that I established many years ago. Alright, so before I present to you the main program, the document about the program, I would like first for you to, I'd like to share, gusto kong mag-share muna sa inyo kung bakit nabuo itong program na ito because of the present condition ng ating congregational singing sa church. Okay, so quickly, I'd like to share the presentation so that lahat tayo ay ayan, okay. Okay, so I want first to share with you the present condition of congregational singing in Seventh-day Adventist churches today, especially sa Philippines. Number one, only a few members arrive early for the Sabbath School Song Service. Tama? No, napapansin natin na hindi marami ang umaattend sa ating mga song service. Dahil hindi nila naiintindihan bakit may song service. Hindi nila naiintindihan bakit sila kumanta. Maraming reasons bakit hindi sila dumarating o konti lamang ang dumarating. No? So, number one, there is, ang akala ng lahat, ang song service ay panahon ng paghihintay. So, hindi siya importante. So, maraming song leaders nagsasabi, habang hinihintay po natin ang ating mga members o participants, mag-awitan muna tayo. So, ang isipan natin ay hindi siya part ng worship. No? Kaya minsan, pagka kayo sa bahay ninyo, magbihis na tayo lahat. Eh, hindi pa, nagkakantahan pa lang yun, hindi pa nag-uumpisa. So, yung song service ay hindi pa umpisa. Yun ang ating pagkaintindi. Pero ang totoo, ang song service ay umpisa ng pagsamba. Remember that, okay? Ang umpisa ng worship, this is part of worship. Part of the worship program, no? Yung song service. Number two, passive rather than active worship. Papansin natin, ang ating congregation ay parang nakikinood lang ng program, no? Hindi sila participant talaga, hindi active, no? Tingnan natin bakit. Sa halip na buong pusong makilahok sa pagsamba, maraming miyembro ang nagiging spectator na lamang, no? Ang naisip nila, pupunta sila doon, papanoorin nila kung sino ang may program, papanoorin nila yung mga kumakanta, kung maganda, nag-i-enjoy sila, kung pangit, maiinis sila, kung hindi maganda, magagalit sila, no? So, parang yung congregation pupunta sa church para manood ng program worship. And actually, parang hindi naman nag-worship. Ano? Para lang manood lang. At kasi dati nga, alam na natin na Adventist nga, kaya dandun nga sila, kaya sila nasa church. Madalas nating makita na ilan lamang talaga ang kumakanta. No? Ilan lang kumakanta. Konti na nga lang ang dumating sa Sabbath School, pero konti pa rin, hindi pa lahat kakanta. Nakita ko, no, kasi 1 year akong umiikot sa mga churches, nakita ko kung paano magkantahan yung ating mga members. Yung iba habang nagsusong service, nagsi-cellphone, habang nagsi-service, nagkikwentuhan, kaya hindi sila nakakanta. Letter B, marami ang tahimik o halos hindi gumagalaw ang bibig. So pag kumakanta sila, parang ganun lang. Yun ang napapansin natin, ano? Ang pagsamba ay minsang nagiging pinapanood sa halip na sinasalihan. So yung worship, parang nga lang na audience nga, nakalimutan na o hindi na napapansin ng mga congregation na dapat ay involved sila wholeheartedly sa worship. Ang nangyayari lang, sige, habang nanonood ng program, pwedeng gumawa ng kahit ano, magkwentuhan, mag-cellphone, lumabas-labas, tumayo tayo, kung anong gustong gawin, pwedeng gawin. No? Kasi parang nanonood lang ng program.
Tandaan, hindi tayo audience sa worship. Ang congregation ay hindi audience. Ang congregation, ang mga mananamba or worshipers. Ang bawat boses ay mahalaga sa papuri sa Diyos. So lahat talaga ay dapat maging actively participant doon sa worship, lalo na sa song service o sa music. Pangatlong observation, declining congregational singing. Parang humihina na yung congregational singing sa ating church. Noon, kilala ang mga Adventist na masiglang congregational singing, no? We are a singing church. Alam ng lahat 'yan, no? Pero ngayon, sa ilang simbahan, kapansin-pansin na mahina na ang volume ng kongregasyon, no? Parang kasi napapansin ko, ang malakas na boses ay yung song leader. Yung boss lang ng song leader, no? Later, meron tayong seminar, yung bagong style ng song leaders ngayon. Ang song leaders dapat pala ay hindi laging nakalagay yung mic niya sa bibig. Kasi sa worship, ang importanteng marinig ay boses ng congregation, hindi boses ng song leader. Ha? Nangyayari yung boses ng song leader, ang lakas-lakas, ang ganda-ganda. Kaya yung mga congregation, ay hindi naman maganda ang boses, pakinggan na natin yung maganda niyang boses. So, nanonood lang. Kakaunti ang umaawit. Ayun na, sinabi natin kanina, no? Kakaunti ang umaawit. Nawawala ang sigla ng mga hymns. Parang pagka nagkantahan, parang walang kabuhay-buhay pa rin, kahit anong mangyari. Kasi wala tayong program. Hopefully, itong program natin na gagawin na free para sa inyong churches ay magdagdag ng kasiglahan, ano? Pag umawit tayo ng mga hymns. Okay, lalo na pag umawit kayo ng mga face-to-face, no? Face-to-face with Christ my Savior. Ang lungkot kantahin. Samantalang face-to-face with Christ my Savior, dapat masaya. Tama? Okay. Bakit kaya? Hindi na pamilyar ang marami sa mga hymns. No? Hindi na familiar ng church natin. Ang mga members natin, lalo na ngayon siguro, no, yung mga bagong binyagan, mula nung nagkaroon ng PowerPoint, wala na tayong hymnal. So actually yung mga bagong binyagan, hindi na nakakita ng hymnal, hindi nakita ang nota, nawala na yun. Nawala na yung tradisyon ng beautiful singing ng congregation. At wala namang nagpo-program sa ating church. Kanya-kanya tayo. So napansin ko nga na dahil kanya-kanya na tayo at ang balita pa natin, wala na tayong music coordinator sa union level. Ay naisip ko, siguro dapat kanya-kanya na lang tayong isip kung paano rin mapapaunlad ang mga churches. Kaya, nabuhay itong ating ministry sa Advent Institute of Music. Maraming members nahiya silang umahawit. Bakit? Kasi naman, tayo sa church, wala tayong ginagawang program para sa congregation. Alam nyo, busy tayo sa choir, practice tayo sa mga choir, sa mga singing groups. Pero kailan natin binigyan ng panahon ang congregation para sila ay ma-involve, para sila ay ma-excite na dumating sa pag-aawitan, parang maging part sila ng church. Ang akala nila, hindi sila part ng church. Akala nila, nanonood lang sila. Ang part ng church lang ay yung choir, yung mga presider, sila lang yung nasa taas. Tayong mga nakaupo, wala tayo. Basta manood lang tayo kung maganda, smile tayo, kung pangit, ayaw natin. Ganun lang nangyayari sa atin, which is not good. Mas umaasa na lamang sa song leader at sa praise team. Di ba? Sige, sila na kasi magagaling sila. Kakaunti ang pagkakataong maturuan ang tamang pag-awit. Hindi ko alam kayo kung may mga music head dito. Meron ba kayong ginagawang program sa buong taon para ang congregation niya ay umunlad? Una, nagtuturo ba kayo ng mga bagong kanta? Pinaparealize nyo ba sa kanila na ito yung tamang pagkanta? Di ba wala rin ano? Pero okay lang yon. Our institute now, pag sumali kayo sa ating programa, ay matutulungan namin kayo, mabibigyan namin kayo ng mga directions, mga materials, at guidance, no? Paano natin gagawin ito? Okay. Next, number 4, loss of the tradition of 4-part hymn singing. Alam nyo, ang
choir, ang hymnal ay ginawa talaga yan for voices. Ha? May soprano, may alto, may tenor, may bass. Pero hindi natin kinakanta. Ang kinakanta lang natin yung melody. Ha? Samantalang ginawa ang hymnal para lahat ng boses na ginawa ng Panginoon, soprano, alto, tenor, bass, kasama na ang mga synthonades, ay kakanta sa worship. Ha? Ang pangarap ko in the future ay pupuntahan ko ang mga leaders. Ha? Kasi wala na akong trabaho ngayon. Ako ay retire na on my own. Pupuntahan ko ang mga mission. Sasabihin ko sa kanila, pwede bang i-promote natin na alisin na ang PowerPoint at bumili ang bawat church ng hymnal? Kasi tuturuan natin silang maging involved. Ha? Ayan ang aking assignment sa inyo. Pupuntahan ko mga leaders, ako ay magmamakaawa sa kanila na mag-funding tayo. Wala na ang PowerPoint pagkanta. Lahat ay may songbook. Bakit? Gusto natin kumanta ang mga churches ng 4 voices dahil ito yung tama. And when we do this, we will be involving everyone sa church. Walang hindi kasali. Bata, matanda, may ngipin o wala, kasali sila, di ba? Kasali sila. Very good. Next, pero ngayon sa ating iglesia, melody lamang ang alam ng karamihan. Kaunti na lamang ang marunong sa alto, tenor at bass. Yan ang nangyayari sa atin. Pero alam ba ninyo, originally, yung mga Adventist church natin noong araw, pag kumanta yan, ay 4 voices yan. Laging 4 voices kasi nandoon nga sa hymnal. Ang hymnal ay soprano, alto, tenor, bass na eh. Ibabalik natin ng aim. Ready na ba kayong sumali sa institute na ito at ibabalik natin, pipilitin natin ang inyong iglesia na i-train. Hindi naman natin mamadaliin. Dahan-dahanin lang natin. Baka mabigla naman sila. No? Baka sabihin, iglesia ko ba ito? Wag naman. Gagawin konti-konti at i-introduce ko sa inyo yung program na ating mga gagawin. Hindi na ito na ituturo sa local church. Wala nagtuturo. Kaya nakakalungkot yung mga bagong binyagan. Hindi nila alam ang hymnal. At ang harmony for voices ay naririnig lamang kapag choir ang umaawit. Kaya naman, alam niyo yung congregation, kaya gusto sila ng choir. Kasi wow, nakarinig nila iba't ibang boses. Paano kaya kung sila mismong congregation ang maka-experience ng 4 voices? Aba, sabi ni Ellen G. White, makikinabang daw ang buong iglesia kung aawit ng may harmony. So, one day, ang ating pangarap, hindi lamang yung choir kumakanta ng 4 voices, pati ang congregation. Wow! So, kung may mga choir na kayo, may mga singing group na kayo sa church nyo, that is very good. Malaki ang maitutulong nila sa ating congregation. Ayan. Okay, next. Kung hindi ito maibabalik, maaaring tuluyang mawala ang isa sa pinakamagandang pamana ng ating musika sa iglesia. Hymns, ito po ang pamana sa atin ng Christianity. Noong araw po, noong wala pa ang Protestant, no? Ang mga Katoliko lang ang sa nagagawa ng mga music, hindi kumakanta ang congregation. Pero nung panahon na nag-revolt na si Martin Luther, ay inumpisahan yung mga congregational singing. At ito yung pamana na mismo ang worshipers ang kumakanta. Number 5, limited member involvement in worship ministry. Okay? Bakit? Sa maraming simbahan, iisang grupo lamang ang lagi nakikita sa harapan. Kung sino yung choir member, siya din yung song leader, siya din yung musician, siya din yung musical special music. Pare-parehas lang yung nakikita natin sa harapan. No? Sila lang din. Hindi natin na-develop ang mga talents ng iba na maraming pwedeng ma-develop. And the 4 Voices program ay maaring makastart sa marami na ma-open ang kanilang talent. So we will have more, no?
habang ang karamihan sa kongregasyon ay nananatiling nakaupo at nanonood. Ngunit ang disenyo ng Diyos ay hindi para sa iilan lamang, mga kapatid. Ang worship po ay hindi para sa nandun lang nasa harap. Natandaan natin, lahat ng nasa harap sa worship, ang tawag sa kanila ay worship director. Lahat ng mga nakaupo sa congregation ay worshiper. Sila yung aktor sa worship. Pero ano nangyayari? Yung mga director, sila rin yung aktor. Babaguhin natin yung kaisipan na yan. Ano? Okay, ang buong iglesia ang dapat na sama-samang umawit at sumamba. Okay? Number 6, reduced familiarity with the hymnal. Ito nga sinasabi natin, hindi na gaanong nagagamit ang hymnal. Sa panahon ng projectors at lyrics sa screen, bihira nang buksan ng marami ang SDA hymnal. Kaya napapansin ninyo, ang kanta na lang ng mga churches ngayon, this Sabbath, let's sing Rejoice. Rejoice. Next Sabbath, let's sing Rejoice. Kasi, kung meron tayong hawak na hymnal, kung lahat ng member may hawak ng hymnal, pwede nilang tignan ang mga kanta. Ay, ito maganda ito. Ay, ito kantang ito. So, marami silang may explore na mga kanta. No? Pero kung wala silang hawak na hymnal, hindi sila magkaka-interest dun sa ibang mga kanta. Ano kayang tono nitong maganda siguro ito? Aralin natin. Pero dahil wala silang hawak na hymnal, nakadepende lang kung anong isusubo sa kanilang kanta doon, yun na lang din. Kung yung ang alam ng song leader ay yun na lang ng yun, di na rin ang malalaman nila forever. Kaya marami akong napuntahang churches sa buong isang taon, paulit-ulit ko lang naririnig yung mga kanta. Yung ibang magagandang kanta, hindi na makakanta. Dahil dito, maraming magagandang kanta o hymns ang hindi na naaawit, no? Unti-unting nakakalimutan ang mga mensaheng nakapaloob sa ating mga himno. Kasi nga, hindi rin nababasa. Kung may hymnal tayong kanya-kanya, ay di nababasa natin, ano bang ibig sabihin nitong kanta na to? Ganoon. No? Okay. Hold on. Okay, next. Ang bagong henerasyon ay hindi na lubos na nakikilala ang mayamang musical at spiritual na pamana ng ating iglesia. Yun ang problema natin ngayon. Okay? Next, number 7. Worship becoming more performance-oriented. Bakit kamo? Hindi masama ang mahusay na musika. Ngunit, minsan, nagiging sentro na ang performers kaysa sa congregation. Ayan, napansin niyo, kailangan maganda ang choir, kailangan maganda ang singer. Okay, walang problema yun. Kailangan talagang maganda. Pero doon lang tayo nakatutok sa kanila. Pag congregation, kumanta o hindi, wala tayong pakialam. Bahala sila sa buhay nila kung kakanta sila. Basta ang maganda yung program ko. Yun ang gagawin natin. Ano? Yun ang nangyayari. Ang sukatan ng matagumpay, at tandaan nyo ito, ang sukatan ng matagumpay na worship ay hindi kung gaano kagaling ang nasa harap, kundi kung gaano karaming miyembro ang aktibong nakilahok. Yun. Tandaan natin, ang worship, ang success ng worship ay hindi dahil sa magagaling yung nasa harapan. Kung hindi, marami ba ang nakilahok? Okay, sandali lang ha. Meron lang akong kailangang i-check. Parang may na... Okay, thank you. So, sorry. Next, number 8, lack of musical confidence. Dahil nga sa marami tayo lang pinipresent sa program, pinapakita natin yung magagaling nating talents, ano nangyari? Sabi ng ating mga members,
Hindi ako marunong kumanta, sila na lang. Yan. Sintonado ako. Hindi ako marunong, sabi nila. O, makikinig na lang ako. So, nawawala yung confidence ng buong congregation. No? Ang totoo, karamihan sa kanila ay hindi pa lamang naturuan. Correct? Ang pag-awit ay kasanayang maaring matutunan. So, ibig sabihin, kung magkakaroon tayo ng training, itatry nating magbigay ng training sa mga congregation, ito po ay dagdag na excitement sa kanila dahil nararamdaman nila na sila ay inaasikaso natin. Although hindi pa siguro sila sasali agad or parang nahihiya sila, no worries. Basta meron tayong awareness na mga gagawin sa kanila para dumating tayo doon sa goal natin na lahat sila ay involved. Sa tamang gabay at kaunting practice, mas maraming miyembro ang magkakaroon ng kumpiyansa. Magkakaroon sila ng tiwala sa sarili nila. Number 9, generational gap in worship participation. Mas gusto ng ilan ang mga traditional na hymns. Matatanda, no? Mas familiar naman ang kabataan sa contemporary worship songs. Hindi ito kailangang maging dahilan ng pagkakahati-hati, no? Ibig sabihin, sila kasi ayaw nila lang. No. Don't worry about it. May kanya-kanyang generational gusto talaga yan. Sa halip, maari itong maging pagkakataon upang ipakilala sa kabataan ang kagandahan ng mga hymns. Tama? Okay, young people, bahala sila. Mag-aral kayo ng mga gusto nyong contemporary. Pero, tuturo din namin sa inyong mga hymns. Kung gaano kaganda itong mga hymns. And one way is we are educating them. And we are putting them in the right path. Huwag mo natin kontrahin ang mga kabataan. Hayaan mo natin sila doon. Ang gawin natin, bigyan natin sila ng something better and something new. Turuan natin sila ng 4-part harmony. I think everybody will love to learn, no? Matutunan ito. At pagsamahin ang iba't ibang henerasyon sa isang awit ng papuri, bata, matanda, kabataan, lahat sasama, no? Kapag sabay-sabay umaawit ang bata, kabataan, adult at senior, mas nagiging larawan ito ng pagkakaisa ng katawan ni Kristo. Tama? So, hayaan nyo na. Naalala ko noon sa AUP, nung bumalik kami noong 2006, 2005, ay medyo nagkakahati-hati na rin kami noon. Parang gusto ng mga kabataan, mga short songs, gusto ng matatanda, yung hymns. Pero alam nyo, ang ginawa ko, dahan-dahan naming kinondisyon ang isipan ng mga estudyante. One day, ay hindi nila nalalaman dahil ayaw na nilang kumanta ng hymns. Pero one day, after few months, hindi nila alam, lahat ng kinakanta sa PIC, sa church ngayon, hanggang ngayon, ay hymns na sa Divine Service. Noon, nung dumating ako 2005, hindi na kumakanta ng hymns sa PIC. Hindi na. Gusto nila yung mga short songs. Pero, paano natin nabawi? Tinuruan namin sila ng tamang pag-awit ng hymns. Number 10, ministry viewed as the responsibility of a few. So, ang alam ng congregation, ang ilan ay nag-iisip na ang music ministry ay para lamang sa pastor, sa elder, sa choir, sa praise team, or sa musicians. Yun ang isipan ng congregation. Babaguhin natin yon, aalisin natin sa kanila yon. No, ang ministry ay tayong lahat, buong congregation. Okay, ngunit ayon sa Biblia, ang bawat mananampalataya ay may bahagi sa gawain ng Diyos. Sa congregational singing, walang maliit na papel. So everybody, kung part sila ng singing ministry ng congregation, that's why we call it congregational choir singing, ay may encourage natin sila. Hindi kailangang nasa platform para makapaglingkod. Kapag umaawit ang buong iglesia, ang buong iglesia ay naglilingkod. Ito ang hindi natin na ibibigay ng pagkaintindi ng understanding sa ating church. Kaya minsan tayong mga leaders, no, tandaan na ninyo, gagawa tayo ng program. Basta makapaggawa tayo ng program, makapaggawa tayo ng concert, makapagpagawa tayo ng musical activities. Whether magustuhan o hindi magustuhan ng congregation, basta mairaos natin yung nasa program natin for the whole year. Check natin. Nakinabang ba talaga ang congregation?
Na-train ba natin sila? Na-enhance ba natin sila? Yun ang ating gagawin. So, a need for worship renewal. Magkakaroon tayo. Maraming simbahan ang naghahangad ng pagsambang mas buhay, mas masaya, mas reverent, mas biblical, mas Christ-centered, at higit sa lahat, mas maraming membro ang aktibong nakikilahok. Ito yung ating gustong makita sa ating churches. Isa sa pinakamabisang paraan upang maibalik ito ay ang palakasin muli ang congregational singing. Hindi kailangang baguhin ang mensahe ng ating pagsamba. Ang kailangan ay ibalik ang aktibong pakikilahok ng buong kongregasyon. And the best way to involve everyone is through congregational choir singing. Alam niyo yung mga members natin, kapag sila ay yayain mo mag-Bible study, hindi sasama, hindi lahat. Kumanta doon, hindi lahat. Pero kung meron tayong congregational choir program, whether they like it or not, they will. Kasi minsan siguro sa umpisa ng program na gagawin nyo sa church, parang hindi lahat sasali. No problem. Pero dahil sa ating gagawing strategies, ay dahan-dahan natin sila with the help of the Holy Spirit to encourage them to be part of the worship. Kaya nabuo ang AIM Congregational Choir Singing Program, no? Ito ay nabuo natin. Okay, so let me introduce you to the document ng program na ito. Okay. Clear ba? Masyadong okay lang ba yung laki? Lakihin pa natin. Ay, masyadong malaki. Okay lang? Kitang-kita na? Hello? Everyone? Okay lang po, okay po. Tama lang po. Okay, so this program po, pag sumali kayo dito sa program na ito, ay on your own pace, no? Depende kung kailan nyo gusto umpisahan, kung kailan nyo, hindi naman kayo pinipilit na right away gawin nyo, pag-aralan ninyo. Mamaya ay pag-uusapan natin yung process ng gagawin ninyo para makasama kayo sa program na ito. So let me give you some information, basahin natin to. Mamaya ipapadala ko rin itong mga materials para mabasa ninyo at mapag-aralan. Kasi ipipresent ninyo ito sa board ninyo, ipapa-approve ninyo. Pag sasali kayo sa program na ito, dapat po ay approve ng inyong church board. Kaya mamaya pag-usapan natin yan yung process. Okay, ito ay Advent Institute of Music, Congregational Choir Singing Program, name of church, ang pangalan nyo. Overview. The Congregational Choir Singing Program is a church-wide music ministry designed to involve the entire congregation in joyful, meaningful, and skillful worship through 4-part hymn singing. Rather than limiting choral singing to a select choir, this program gives every church member the opportunity to develop their singing abilities while actively participating in worship. So, overview, ang program na ito ay para sa congregation. Natuturuan natin sila ng 4 voices. The program teaches members how to sing soprano, alto, tenor, bass using the hymns of the church. Through regular practice, congregations learn to sing in harmony, improve musical confidence, deepen their understanding of sacred music, and experience the beauty of united worship. The goal is not simply to create better singers, but to cultivate better worshipers who praise God with both understanding and excellence. So ano ang philosophy natin? We believe that music is a gift from God and that every believer has been invited to participate in the ministry of praise. Congregational singing is one of the most powerful expressions of worship, faith, unity, and spiritual fellowship. When the whole church sings together in harmony, ano mangyayari? It reflects the unity of the body of Christ and provides a foretaste of the worship of heaven. Therefore, every church member, regardless of age, kahit na anong age pa yan, kung anong musical background, should be encouraged, trained, and empowered to sing joyfully and skillfully for the glory of God. Ang vision natin, to see every Seventh-day Adventist congregation become a vibrant, confident, and harmonious worshiping church where every member actively participates in praising God through joyful 4-part hymn singing. Ang mission natin
ay to equip churches with practical musical training that enables every member to sing with confidence and accuracy, learn four-part harmony using the SD hymnal, develop a deeper appreciation of sacred music, strengthen congregational participation during worship, build unity through singing together, glorify God through reverent and excellent music. Ang goals natin, by the end of the program, the congregation will be able to sing selected hymns in four-part harmony. Recognize the four voices parts, maintain the assigned vocal part, improve pitch, rhythm, breathing, diction, etc. Participate more actively during worship service, develop confidence in congregational singing, encourage a culture of musical excellence and reverent worship within the church, and inspire future church musicians, choir members, and song leaders. Motto, every member singing, every voice worshiping, every church united in harmony. Long-term vision, the Congregational Choir Singing Program seeks to revive the rich tradition of four-part hymn singing in Seventh-day Adventist churches by equipping every congregation, not just the choir, to worship with confidence, unity, reverence, and joy. As churches grow in musical excellence, they also grow in spiritual unity, reflecting the harmony of heaven and preparing God's people to join the everlasting song before His throne. So ang project natin ay hymn festivals by district, by area, mission-wide, or maybe union-wide, ng mga video recordings. Plan din natin magkaroon ng Hope Channel appearances and other possible activities to be planned with the local church district mission officer. So ganito mangyayari nun, kapag kasumali kayo sa church sa program na ito, papadalahan namin kayo ng mga materials. Guide, soprano, alto, tenor, bass, no? I-advance ko na, no? And then, pag nag-aral na kayo ng mga kanta, gagawa po tayo ng program, kami na ang gagawa ng program para sa inyo, para po mag-gather tayo, papa-aprobahan natin sa church nyo or sa district ninyo, yung activity ninyo na ang magkakaroon tayo ng isang Sabbath worship na lahat ng kanta doon ay SATB. Ayan. At yung Hope Channel dito ay pupuntahan ko po ang Hope Channel. May nakausap na ako na iba na ido-document po itong ating ginagawa sa ating church. So, pwede rin yung inyong church na sarili. Kung ang inyong church ay lahat kumakanta na, maganda na, pwede natin pong i-document yon at ipapashow natin sa Hope Channel, no? Sabihan sa kanila na ipakita, maging sample para makita. Anyway, we will talk about it doon sa mga gustong sumali. Ano? Gustong sumali. Okay. Ang implementation natin process, papaano? The AIM Congregational Choir Singing Program follows a simple, systematic process that enables every local church to successfully establish and sustain a vibrant congregational singing ministry. Number 1, secure official church board approval. So, kailangan po, ipapadala ko po sa inyo yung church registration form at papa-aprobahan. Mamaya ipapakita ko rin sa inyo yung form, no? Na ida-download ninyo, papadala ko, ida-download ninyo, tapos i-discuss nyo itong program, itong document na ito sa church board, papa-aprobahan nyo yung system, everything. At pag na-approve na sila, papadala nyo sa amin yung registration form na na-approve. At tapos, pagkatapos nun, i-guide namin kayo, magkakaroon na kayo ng orientation seminar sa inyong church. Sasabihin nyo sa kanila kung ano yung program nating gagawin. Tapos, i-classify nyo na yung voices ng mga church nyo, soprano, alto, tenor, bass, syntonates, lahat, gagawin na i-classify ninyo. Tapos, papadala namin kayo ng mga materials, ng mga video part, audio recordings, no, voice part, audio recordings, tsaka mga practice tracks. Yun ay paano. Ngayon, may current process na papag-practicein natin ang mga members ninyo. Pag pinadala niyo na yung mga guide sa kanila, sasabihin nyo lang, mga kapatid, tayo po ay nag-enroll sa AIM Congregational Choir Singing para matulungan tayo. Ito po yung mga kakantahin natin. Ito po ang soprano, ito alto, tenor, bass, ilalagay natin sa GC. Pag-aralan po ninyo, 5 minute lang every day yung part ninyo, kung kayo soprano, alto, tenor, bass. Sa next Sabbath po,
ay itatry nating kantahin, practicein nga natin. No? Kailan? During announcement time, meron kayong 5 minutes, pa-aprobahan nyo sa board na meron kayong 5 minutes to check kung alam na yung kanta. Bakit sa divine service? Kasi diyan yung maraming tao dumarating. Ano? So yung iba, hindi naman sila mag-aaral. Pero pag pinromote ninyo doon sa announcement time, sasabihin nila, ay, ako hindi ko pa naaral, next Sabbath aralin ko. Hanggang sa ma-encourage natin lahat sila na makipag-participate. Okay? Tapos, weekly progress report. The document ninyo yung mga, kung may practice kayo, papadala nyo sa amin kung ano nangyari para mag-guide namin kayo para hanggang matapos po natin yung buong program. No? Tapos dito, meron kayong promotion na gagawin sa church nyo, siguro sa midweek, may announcements kayo, may updates, may invitation, okay, gano'n, no? Tapos, pag alam nyo na yung isang kanta, for example, yung When We All Get to Heaven, iba't ibang boses na, pwede nyo siyang gawing opening song sa Divine Service next Sabbath, or sa mga programs, buong congregation, maririnig nila, mai-enjoy nila ng iba't ibang boses. Tapos, magkukontinue lang ang learning nyo ng mga new hymns with our help. No? So, pagkatapos nun, kunyari, along the way, ay alam nyo ng isang kanta. Kung gusto nyo magpa-check, free online. Pwede, kunyari, Sabbath, ay kahit 10 minutes, ay mag-online, titignan ko kung anong itsura ng ano. Pwede akong mag-coach sa AY, na nandun lahat, magpo-practice, online lang, checkin lang natin, okay, base, ganituhin nyo, tenor, ganito, ganun lang. Kung face-to-face coaching naman, ay papamasahiyan nyo lang ako, papagasolinahan nyo lang ako para pumunta sa church nyo, para ayusin natin yung program. Ang ating program na ito ay may 10 kanta. Okay? Ito po yung napili nating 10 kanta na uunahin nating aaralin. Ano ho? Ito po ay gagawa natin ng guide. Yung Blessed Assurance ay ginagawa na ito ng ating guide. By the way, later i-introduce namin sa inyo yung tumutulong sa atin. At once na natanggap namin ang inyong approve na sasali kayo, mimitingin namin ko kayo agad at bibigyan ko kayo ng direction at gagawa tayo ng programming kung paano nyo i-implement yung program. Kasi kayo naman mag-i-implement. Kami lang ang mag-assist at gagawa ng program sa inyo. So, yun ang idea, no? Okay, so, mamaya, tingnan natin kung may question kayo. Last document na gusto kong ipakita ay yung ating, what shall I say, yung ating registration. Ito na nga ba yun? Registration form. Nasaan yung registration? Ito. Okay, ito po yung ating registration form. Ay ganyan lang naman. Ay local church, mission, address, pastor, first elder, tapos yung coordinator ng music, yan, mga song leaders name, mga companies, congregational profile, current church music practices, ano yung mga meron kayo, checkin nyo lang yan dyan. Tapos, commitment, andyan yung mga commitment, participate in the aim, encourage the whole congregation to participate, conduct practice sessions, learn the assign ng hymns. Tapos, yung mga expectations, susulat niyo dyan. Tapos, endorsement ng inyong district pastor, elder, church clerk, music leader. Pagka na-aprobahan sa board, ay ito po ay papadala nyo sa amin. Okay? So, kapag na-receive namin yan, ay ready na tayong gumawa ng program sa inyong tutulungan namin kayo paano nyo gagawin. So, basically, itong mga documents na pinakita ko sa inyo ay papadala ko sa inyo. Ngayon, ilalabi ninyo sa inyong church board. Sasabihin niyo gusto po naming sumali sa program na ito para meron tayong, kasi hindi naman siya, wala namang expense, no, na for the meantime, no.
magkakaroon na kayo ng expense kung iimbitahin ninyo ako sa church nyo, eh siyempre, gagasolinahan naman ninyo ako. So, but this time, yung guidance po, imagine magkakaroon kayo ng additional program sa buong congregation. Walang problema kung nakapagplano na kayo ng inyong strategic plan. Kasi ito naman ay para sa congregation. Eh talaga namang papaawitin niyo yung congregation whether you like it or not. So, whether you like it or not, tuturuan nyo naman yung congregation. So, why not include this in your program? No, hindi naman siya nakaka-istorbo na activity. Hindi rin naman natin gagawing busy yung congregation. Ang gagawin lang natin ay encouragement and awareness. But I'm sure may mga congregation na mabilis, gusto nila agad. Ano? Yung iba naman medyo mabagal. No problem. You are going to what shall I say? Gagawa po kayo ng on your own pace. So to start with, pagka na-approve na ninyo yon, na-approve na ng church, ang gagawin lang naman ninyo, sasabihin nyo, mga kapatid, tayo po ay sumali sa program ng Advent Institute of Music na ito po ay tutulungan tayong umunlad ng ating congregation. Ang una po nating pag-aaralan, ito pong Blessed Assurance. Okay, ito po yung mga guide, aralan lang nyo sa bahay. Huwag ko kayong mag-alala kung hindi pa ninyo maaaral agad, pero ang encouragement namin, aralin ninyo. Pagdating po ng Sabat, pakinggan natin, pag maganda na, okay, yung next song na naman. Okay, pag hindi pa, okay, soprano, ganito yun o alto, ganito yun tenor. 5 minutes, every Sabat lang ang gagawin nyo, wala na kayo, or gusto nyo i-integrate siya sa song service, pero ang problema nga, pag song service, konti pa lang silang uma-attend. Mga kapatid, kapag may alam na yung congregation na isang kanta, dalawang kanta, naramdaman nila yung excitement na nakakanta sila, pag sinabi ninyong lahat tayo ay a-attend sa Sabbath School next Sabbath on time kasi tayo ang song service. Lahat ng ating inaral na 3 kanta, kakantahin natin sa song service at i-video natin ang ating pagkanta. Oh, they will come. So, ibig sabihin, makakadagdag ng push sa kanila to come on time for the Sabbath. Dadami ang tao sa Sabbath School. And, you see, as music ministry officers, our goal is to assist the congregation. No? Pero with the help of the Holy Spirit, siyempre tutulungan niya tayo ng mga ways kung paano natin i-apply sa church natin. Ngayon, sa amin naman, pag nakita namin yung may 3, 4, 5 church na ready na, yayayain namin itong ready na to come together in one place at i-document natin agad sila. Either by church or by those churches na ready na. Gagawa kami ng program proposal sa inyo kung ilan ang pwedeng sumama, kung lahat, mga gawa natin, maganda rin. At alam nyo mga kapatid, dagdag itong program sa inyong church. Alam niyo, pag alam na ng congregation yung isang kanta, 2 kanta, yayain nyo silang magkaroon kayo ng video recording ng buong iglesia. Pupunta kayo sa mga bundok, o sa isang place, gagawa kayo parang MTV ng buong congregation. Imagine makikita ng next generation ang inyong church, no? Ang mga bata, makita nila, ay ganito pala ang aming church, kumakanta lahat. Lalaki po ang mga bata natin na merong something ginagawa ang buong congregation. At kung kayo po ay magdadalaw, no? Lahat, congregation, kahit sino doon, yayayaan nyo tayo, dumalaw tayo sa kapitbahay, kantahin natin yung Blessed Assurance, lahat, magugulat po ang inyong community dahil ang buong iglesia, kumakanta parang big choir. Ay nako. At ang sabi ni Ellen G. White, mga kapatid, kapag ganito ang awitan, ang mga angels ay sasali sa pag-awit. And it will be a big ministry sa ating community. At maraming maa-attract sa ating Panginoon dahil makita niya, uy, grabe itong Adventist Church. Pag kumanta sila, very powerful. I want to be member of this church. Kaya alam nyo ba, yung mga members natin, ay mga kapitbahay natin, ayaw mag-member sa atin. Kasi pag kumanta yung congregation natin, marching to Zion. Naku, hindi sila i-inspire. But, if
Our congregation will sing in different voices, 4 voices. Wow! Sabi ni Ellen G. White, ang hindi nananampalataya ay mamamangha. Yun po ang sabi ni Ellen G. White. Ang mga kapitbahay ng church nyo, ang mga bibisitahin ninyo, mga kaibigan na hindi Adventist, mamamangha sila bakit ganito ka-powerful ang mga Adventist. Kasi po, subukan ninyo, di ba, pag yung choir ang kumanta, namamangha kayo, paano pa kung yung buong iglesia ang kumakanta, lalo kayo mamamangha. Kahit sabi ni Ellen G. White, kapag ang buong iglesia ay aawit ng tama at may harmony, mas maganda pa daw yun sa pinakamagaling na choir. Yun ang sabi ni Ellen G. White, mga kapatid. Kaya ito po ang pangarap ng Advent Institute of Music para po sa ating congregational choir singing. Okay, we are now open for questions. So basically, ang process po natin, papadala ko sa inyo yung registration form, papa-aprobahan ninyo yung mga documents, papadala ko sa inyo, tingnan ninyo kung kailan ninyo maipapa-approve sa church board. As soon as ma-approve nila na gusto kayong sumali, ay padala ninyo and we will start right away with you, no? Individually or by groups or by church, depende. Right away, papadala namin kayo ng materials na kailangan ninyo at i-guide namin kayo kung paano at monitor namin kayo every week kung ano nangyayari sa inyong church dahil ang goal natin, makanta ninyo yung 10 songs. Kasi pag nakanta nyo na yung 10 songs, i-document natin ang inyong church and other churches para po ito po ay makita sa mga television program na makapakita natin na ito ang Seventh-day Adventist Church sa singing. Okay, thank you very much po. Ngayon ay open tayo sa questions. Question. Teo, please. Po. Yung songs ba na ating papraktisin yung 10 na inyong ipapadala, kasama po doon yung 4 voices na? Yes, soprano, alto, tenor, bass. Nandun na po ang inyong voice. Wala na kayong ihahanda. Saan kayo nakakita ng program na wala na kayong ihahanda? Inihanda na namin para sa inyong lahat. Pati yung procedure sa inyo na. Kaya, kung hindi kayo sasali, parang medyo lugi yata kayo pag hindi kayo sumali. Pero anyway, Sasali po kami lahat. sasali kayo. Very good. Ipapadala po namin sa inyo yung mga at personal na bibigyan namin kayo ng instruction at guide. Kagabi may nagtanong, paano ho? Hindi naman magtitiwala sa amin yung church kasi hindi naman kami musician, ba't kayo magtuturo? Hindi problema yun. Ang sasabihin niyo, tayo po ay nag-enroll sa Advent Institute of Music. Ito po ang pinagagawa sa atin. Ito po yung assignment. Gawin po natin. O kung ganun po, merong program, isusunod po yun sa inyo. Hindi nila sasabihin, nagmamagaling ka lang dahil. No, meron po tayong sinalihang program. Ito po ay maganda para sa ating church. Ay susunod po yun sa inyo. Kayo po ay magiging qualified. At tutulungan po namin kayo para maging tunog qualified kayo. Bibigyan namin kayo ng mga kung anong kailangan yung PowerPoint. Gagawan ko kayo ng PowerPoint. Yung mga sasali po ay meron kayong PowerPoint na matatanggap sa akin para ipopromote ninyo yung inyong program. Paano nyo ma-encourage yung mga members na sumali. Yan po. Okay? Don't worry, Teo. Lahat po ay ready na ito, Re-ready na natin. Sir, addition. Yes. Addition, sir. Pwede bang magawa yung ating songs na in the PowerPoint na makita ng bawat member na nandun na yung notes? PowerPoint with notes. Pwede Okay. kaya may matrabaho lang yata. Don't worry about it. Ang gagawin po na natin muna, audio. Audio muna. Ah. Para madaling ilagay doon sa GC. Kasi yung mga video minsan mabigat, no? Audio muna, soprano. Sabihin nyo lang sa kanila, umpisa muna na ma-develop muna. Huwag nyo munang gawin parang grande na choir kayo, dapat kayo ganito, dapat no. Huwag muna. Sabihin nyo lang, aaral po tayo ng bagong kanta. Yun lang, isa lang. Wala munang maraming sabi-sabi. Pag-aralan nyo yung soprano, pag-aralan nyo yung alto. Tapos next Sabat, tignan ninyo, ilan yung nag-aaral.
Ngayon yung mga nag-aral, sabi nyo, lahat po na nag-aral, kantahin natin. Wow, maririnig ng mga hindi nag-aral. Late na sila. O yung pang hindi nakapag-aral, next Sabbath po, aralin ninyo para lahat po tayo pare-parehas. Pag nakabuo na kayo, tutulungan naman namin kayo sa second step kung anong gagawin. No? It's either mag-online na tayo, pakita ninyo ko, kakausapin ko yung church nyo, sa AY or sa mga kapatid, kayo yung nag-aaral, congratulations, ituloy nyo, ganito, i-encourage natin sila. Ano? So, ongoing lang yon hanggang sa one day, maramdaman nila na, hala, ang galing na natin, no? Kasi minsan, pag gumagawa tayo ng malaking program agad, parang ang daming iniisip na, ang daming trabaho. Ito po, isisingit lang muna natin sa isipan nila. Isisiksik lang natin yung idea na, aralin natin tong kanta, iba't ibang boses, subukan natin. Yun lang, that's all. Hindi tayo nagmamadali. Kasi po, pagka binigay mo sa kanila, itong program natin, gagawa 10 kanta, huwag mo na sasabihin yon. Isa-isa lang muna. Parang kukunin muna natin yung kanilang interest, no? Huwag kayong bahala doon. Okay, next question. Thank you, Teo. Yes, sir. Thank you. Okay. Meron pang gusto magtanong? Sir, kailan niyo pa isi-send sa amin? Okay. Isisend po yung material sa inyo kapag po naibalik na ninyo yung registration ninyo sa amin. Okay? Hindi po kayo makatanggap ng materials kung hindi po kayo nag-register. Kasi, sayang naman yung papadala naming materials, hindi naman namin kayo magagaidan. So, yung materials po ay para lang po doon sa mga gustong sumali. Okay? May bayad po yung registration. Ay, wala pong bayad ng registration. Pero kung gusto niyo magbayad, pwede naman. Okay. Thank you, sir. Sir, ano po yun? Hard copy, i-print namin, tapos fill upan, tapos i-send? Yes. So, yung PDF, yung kanina, PDF, papadala ko sa inyo kasi hindi naman pwedeng Google form lang yun kasi gusto kong makita ng church board, pipirma ng church board yun ng church members, elders, saka pastor. Pero, pagka nag-submit po kayo sa akin ng registration form na yon, ay yung music head ninyo ay mag-register din ng separate doon sa profile ng church ninyo later, no? Okay. Kung gusto niyo magtanong, mag-raise hand lang kayo ng kamay. Kanina nag-raise hand si Ma'am Rosalie. Ma'am Rosalie, may sasabihin ka ba? Yes, good evening. Good evening, Prof. Makita ko may na-signal ko dun sa church. Oo. Regarding po dito sa scheduling ng, yung, supposed to be, another option for, di ba, direct tayo sa church, dadaan sa church board Opo. para maging legit at maging effective ang program na ito. Pwede po ako mag-suggest pa ng aside from that, pwede po bang yung by district officer? Ganito po. Yung ating district officer na pwede nating first nating buuin, then right after that na makapag ng mga song ito kasi madali nang ma-handle yung grupo. Then right after that, pwede siyang umikot by local churches. Although sa amin, ang dami naming dito, simbahan, nasa 19 around regarding the church planting. Pero ang natin, ang 9 naman ang organized as well as mga company. So, hindi po kaya makakatulong ito sa yung regarding sa magbubuuin ng officer ng district right after madaling turuan. Then, iikot sila sa by churches at ipopromote or i-introduce. Kasama po kayo na papasok kami sa local churches. Then, ang schedule nila ng pag-ikot ay kasama na po kayo sa tutulong sa pagtuturo ng scheduling ng Zoom. Pwede po ba yan? Posible. Okay. Kasi po yung district naman ay pwede na yun i-arrange. Kasi po, kailangan muna yung local board, ang local church board ang mag-approve. Kasi kung ang local church nyo mag-approve, madali na kayong mag-combine kaagad sa district.
Pero kung hindi man nag-a-approve, hindi mo lahat ng members ng district ay nag-a-approve, mahirapan po kayo. So, kailangan po mag-umpisa muna tayo sa local, kanya-kanyang pa-approve sa local church. Ngayon, kung sa district ninyo, wag niyo isipin agad na lahat ng church sa district niyo sasali agad. Kung sino lang yung nag-approve na church sa district ninyo, ayun lang muna ang bubuin natin na district group ninyo, no? Kasi alam mo ninyo, minsan hindi lahat ng church, no, ay ganun yung level ng interest, no? Napansin ko 'yan, ano? Merong iba hindi naman nila interest masyado, so hindi natin pwede yung gawin siyang mandatory activity. Ito po ay volunteer, i-volunteer po ninyo yung church ninyo na isasali ninyo sa program through the approval of the church board. Ngayon, yung district-wide, maganda yon kapag yung lahat ng mga nag-approve na ay magbuo na kayo, tapos i-encourage ninyo yung ibang church na hindi pa nag-approve. Yes. Sabi ninyo, uy, na-late na kayo, sali kayo. Tingnan nyo kami. Tingnan nyo maganda. Kunyari, may 3 sa district niyo na sumali at nag-i-improve na. Kayo ngayon ang encouragement sa kanila. Okay? So, maganda yun. Maganda, mag-umpisahan muna kung sino lang yung gustong sumali. Tapos, yung iba, ay, wala, na-late na tayo, sali din tayo. Ngayon, mas maganda po yun kaysa sa hindi nanggagaling ang initiative sa local church mismo. Kaya, thank you very much for that position, for a suggestion. Mas maganda po ay mag-local application muna tayo. Yung district-wide ay depende na yon sa district leader kung paano niya i-involve yung buong district. Okay, ma'am? That's Alright. right, opo. Yes, Prof. Oo, actually ang pasok nito ay since madaling mabuo kapag ang mga officer at ipapasok agad sa district DLA na madali nang what we call this, mapasok yung mga local churches once ang the district itself is approved. So madaling mag-influence ng mga local churches at madaling mabuo kapag tong mismong si officer ay buo na, iikot na lang kasama na kayo doon sa pag-ikot ng schedule. Scheduling na lang ang ibibigay namin sa inyo. Depende po sa inyo kung ano yung system na workable sa inyong area, sa inyong church. Basically po, Yes. wala po tayong application as a district. Ang application po natin is by church. Kasi gusto ko po na clear sa bawat church na kasali po kayo dito. Kasi pangit naman na kung kayong sa inyong system, magandang aprubahan muna sa district nyo, tapos papa-aprubahan sa bawat church, okay, then, pag in-approve na naman sa bawat church, yung bawat church na yan ay magpapadala sa amin ng registration form. Okay? Yes, opo. Yes, sir. Thank you very much Thank po. you, ma'am. Thank you. Okay. Next po, Yes po. si Des Tiliada. Yes po, good evening po. Good evening. Maganda po yung inyong idea, no? Mag-umpisa po sana po tayo sa mga yung local church. Sila yung magpa-pioneer sa kanilang district. Gusto ko po yun. Ngayon po, ang concern ko lang po kasi, hindi po lahat ng music leader, dun po sa 4-part voices, ay kaya pong in technical po. Kasi katulad ko po, alto po ako, hindi ko na po kaya mag-bass, hindi ko na kaya mag-soprano, ganun po. So, paano po namin may enhance yung 4-part voices? Kami, may mga song leaders po kami, na mga kasama namin mga kabataan na hindi rin po kaya yung iba pa voices na paano po namin kaya maituturo sa kanila yun kung katulad po ng music head namin, soprano lang po talaga ang boses niya. Hindi na po siya nag-alto. Pag nag-alto po siya, nagiging sintonado. Pareho rin po ako. Pag nag-bass na po ako, nasisintonado na po ako. Parang ganun, or nagsusoprano ako, nasisintonado na po ako. Kaya sana po meron, paano po ba yon yung technical na ganun? Paano po namin maituturo dun sa congregation kung kami po mismo nahihirapan din po kami pag 4-part voices? Okay, Ma'am Des, meron po tayong voice guide para sa soprano, may voice guide para sa tenor, sa alto, sa bass.
hindi nyo po sila tuturuan kung paano yung bass. Tsaka, meron na pong guide na naka-audio. Ngayon, papakinggan lang nila. I-identify lang ninyo. O, lahat ng babae na gusto ng mataas na boses. O, soprano kayo. O, yung mababang boses, alto po kayo. O, pakinggan niyo itong alto, paulit-ulit, hanggang ma-memorize nyo yung tono ng alto. Ganun lang po. Bass. Mga lalaki, lahat ng matataas ng boses, kanta kayo ng tenor. Lahat ng mababang boses, kanta kayo ng bass. Subukan ninyo sa bahay, practice ninyo. Kung habang nagpa-practice kayo, parang masyadong mababa sa akin, ay, aralin ko yung tenor. Pakinggan na naman yung tenor. Alam ba ninyo mga kapatid, ang mga tao ngayon, bakit memorize nila yung mga kanta sa radyo? Sino nagturo sa kanila ng mga kanta sa radyo? Wala. Pinapakinggan lang nila yon araw-araw. Alam na nila yung tono agad, ano? So ito, yung alto, hindi nila alam. Di papakinggan lang nila. Araw-araw habang naglalaba, habang nagluluto, ngayon papraksin lang nila. Ang gagawin lang ninyo, i-check ninyo kung tama yung kanta nila. Paano nyo malalaman? Di papatugtog ninyo sa church yung alto. Sabayan ninyo nga, tignan ko kung tama kayo. Okay. Bass, tama ba kayo? Tenor, tama ba kayo? Okay. Huwag po muna kayong mag-technicalities. Ang mahalaga, yung tenga muna nila ay masanay muna. Hindi tayo nagmamadali. Masanay muna na meron palang soprano, meron palang alto, meron palang tenor, meron palang bass. Okay? Itatry nyo po muna yon. Kung ano po magiging problema ninyo doon, parang nahirap sila, ganito, i-report po ninyo sa amin yon. At tutulungan namin kayo paano i-solve yung problema ninyo. Diba? O libre na yon, diba? Kasi pag nag-voice lesson kayo, mahal ang bayad. Pero dito sa AIM, libre. So, kunyari, may mga boses na hindi marunong, tuturuan. Huwag ho kayong mag-alala. Ang church po ay capable of doing this. Ang problema lang, nawala lang sa atin ito. Kailangan lang nating ibalik. Ano po? Babalik lang po natin. So, huwag ho kayong mag-alala. Ang una niyong problema, mga kapatid, ay hindi kung paano magturo. Ang una niyong problema ay paaprubahan niyo muna sa church ninyo. Kasi the rest, we will be providing you all the materials you need. Huwag po kayong mag-alala sa pagtuturo ng mga boses. Okay? Tama po ba, Ma'am Des? Okay po, kasi usually po pag congregation, ano lang po parang iisa lang ang boses Kaya nga po, itong program natin ay bubuhayin natin na inyong church po ay 4 na boses ang gagawin. Dahan-dahan. Hindi po natin sila bibiglain. Kung ano lang yung kaya ng church ninyo, uumpisahan lang natin yung awareness program. Kasi kung hindi kayo mag-uumpisa ngayon, kailan? Imagine, hindi kayo mag-uumpisa ngayon. After 1 year, parehas pa rin ang congregation ninyo. Pero kung mag-uumpisa kayo, after 1 year, iba na po ang church ninyo. Paano pa after 5 years? Anong klase na ang inyong church pagdating sa pag-awitan kung mag-uumpisa kayo ngayon? Imagine, kung nag-umpisa tayo last year, ano na kaya ang itsura ng church ninyo? Tama po? So, huwag kayong mag-problema. Ang gagawin lang ninyo po ay magpapa-approve sa church at kami na ho ang bahalang mag-guide sa inyo. Okay? Libreng guidance. Ayan. Okay, next. Joycelyn Ahido. Hello po, good evening. Good evening. Opo. Kasi i-share ko lang po yung naging music seminar po namin dito sa Imus. Imus 2 district po kami. With Ma'am Wilma and Sir Jade. Okay. Kasi yun nga po, 'di ba? Meron tayong congregational singers, yung sinasabi po ninyo. No, kami dito pa sa sa Karsadang Bago Church, meron po kaming singing group. Tapos ako naman po yung music head sa local church at sa district 2. Ang
pinag-seminaran po namin is in-apply na rin po namin sa church namin na yung singing group namin, yung soprano, alto, tenor at saka yung bass, pinapaupo po namin sa iba-ibang upuan. Good. Tapos sinisend ko po yung kanta, yung awit sa mga magiging praise team ng ng Divine. Ano pa lang po, Sunday or sundown ng Sabado. Bagong kanta po yun. Isang bagong kanta at isang lumang kanta sa himnal. Aaralin na po nila yon sa buong linggo. Tapos i-announce ko naman po sa congregation ng Wednesday. Tapos sa Friday. Para po pagdating ng Divine, alam na po, pamilyar na sila dun sa mga awit ng Divine. And then sa congregation po, nire-required po din namin yung mga praise team na meron pong magbibit. Meron pong isang alto, isang soprano or melody, tapos isang lalaki na pwedeng mag-tenor or bass. Para pagdating sa awitan po, dynamic na po siya. Kasi yung mga marunong na po doon sa awit, nakaupo na po doon sa iba-ibang upuan at nadadamay po niya yung mga katabi. So pagdating po ng mga awit sa Divine, na awit po yon ng dynamic at saka harmonious po yung awitan. Kaya maganda po itong ating aaralin ulit kasi talaga nawala na talaga siya sa generation ngayon. Kasi mula po nung bata pa po ako ay talaga ginapang ko children's choir, junior, early teens hanggang adult choir. Kaya nalalaman po namin yung mga boses. Ang atin lang ngayon is ibalik na natin yung traditional na awit kasi nagiging na lang po talaga. Nagiging yung umaasa na lang tayo sa YouTube, sa mga Hillsong, pag may mga special. So ako po very strict ako sa pagpapaawit lalo na sa Divine kasi hindi ko po talaga pinapayagan na umawit ng mga outside sa song, lalo na kapag may mga loudly na instruments or kasi ang atin naman, ang ating objective ay ma-uplift tayo doon sa awit, lalo na sa worship time. Kaya pag sa mga music offerings, dapat po talaga siya sa connect siya doon sa speaker para yung closing song ay nagagamit din connected doon sa tema ng speaker. Kaya po pag nasa Divine service po, yung mga bata naman sa likod, pinaaawit ko po sila ng closing song. Para pagdating po doon sa closing song, nandun sila sa harapan yung mga bata, kasama namin umaawit. Okay. Hanggang doon sa pinakamatapos na awitin. Kaya lahat umaawit. Thank you very Kaya much maganda for po your itong niya. Thank you very much for your report about your church. So ibig sabihin, mas madali nang gawin sa church nyo kasi meron na kayong inuumpisang program. But this Yes program po ay gagawin po natin siya, ang focus po sa congregation. Ano po? Sa congregation. Yung atin pong mga choir members ay mag-a-assist lang siya. So kapag sumali po kayo sa group na ito, meron tayong set of songs at gagawin po namin kayo ng program, makadagdag po sa inyong church yon. So, kung ginagawa na ninyo, very good. Siguro, sister, kung pwede sa next Sabbath, pwede bang i-video mo yung activity ninyo dyan para makita ko so we can see kung ano pa yung maitutulong namin sa inyo. But anyway, thank you for letting us know na meron na kayong ginagawang program na ganon. So, kung sasali kayo dito sa program namin, sa AIM, ay ma-enhance pa ninyo yun, Yes, yung inyong ginagawa. Alright, good. C1 MAA SDA, sino ba yan? Ay, ako yan, sir. Estrella. Okay, Ang Estrella, C1 okay. is ano siya, C1 Cluster 1, MAA, SDA Church sa Davao City po. Okay, from Davao City. Okay. Experience, share ko lang yung experience namin, sir. Nagawa namin yan, yung 4 na voices
Good. Sa ano, sa choir, sir, sa choir. Sa choir, hindi sa congregation dapat. Hindi pa, yun ang ano namin na try. Pero kung ito, pwede namin i-ano sa congregation. Siguro mga after lunch siguro ang ano namin practice niyan. So maganda ito kasi ano, pangkalahatan ba. So salamat sa ano sa knowledge na to. Okay, thank you very much. While waiting for others na may mga dito, Sir, good evening po. Sino po ang mag-fill up ng registration? Yung church board chairman or yung church music ministry? Yung church music ministry head po ang magpa-process nito sa inyong board. Ano ho? So papapirmahan nyo lang sa kanila yung endorsement nila. Especially kung hindi naman marunong bumasa. Hindi kailangan bumasa muna ng notes, no? Sister Flor, kasi may audio naman, papakinggan, i-develop muna natin yung kanilang pakikinig, no? Saka na yung pagbabasa ng nota natin tuturo sa kanila. May follow-up tayo doon. Thank you. Kapag ang song ay monotone, glorious, if harmonious, more glorious. Good evening po. Pwede po ba makahingi ng mga accompaniment na nasa standard po? Minsan po kayong mga nasa online, iba-iba ang tempo. Alright, meron na po akong kinausap actually na mag-record ng bagong mga accompaniment according to our standard ng Adventist, no? Kasi according to the congregational style of singing. Kasi yung manakita sa YouTube, no, minsan mabilis, mabagal, no? So meron na po akong kino-contact na magagawa noon. So pag-pray lang po ninyo na as soon as possible ay magkaroon tayo ng ano ho. Late po ako nakapasok. How much po ang registration po? Wala pong bayad ang registration. Lahat po walang bayad. Libre po ang materials. Libre lahat ang materials. Okay. Ang generation, madaling araw. Okay. Ako po ang dating panahon sa hawak-hawak ni himnal. Iba yung voice. Okay? Okay. Thank you for sharing dito. Ano muna natin? Sir, may question po ako, sir. Okay. Harvey, please ask your question. Sir, ano lang, sir. Speaking of, yung sa praise team, okay lang po ba yung magkaroon ng ganoon kapag kami ay mayroong district fellowship? Okay lang ba magkaroon ng praise team? Or kasi ang talagang in-emphasize talaga natin dito ay congregation. Pero in-encourage parang okay lang ba na magkaroon ng praise team sa isang district fellowship? Siyempre, depende sa need ninyo, no? Pero kung sa tingin nyo makakatulong yung praise team, why not? Pero one day, kapag yung buong district ninyo ay marunong ng SATB, ay hindi na kailangan ng praise team. Okay, sir. Di ba? Pag marunong na sila. Actually, yung praise team, kumakanta ba silang soprano, alto, tenor, bass? Yes, sir. Very good. Yes, sir. Very good. Yung idea ng praise team ninyo is very good na kumakanta ng soprano, alto, tenor, bass. So, gagawin ninyo, sila while learning the songs kahit sa district fellowship ninyo, pwede nyo sila maging pillar, no? Maging pillar. Pero later on, ang gusto nating mangyari, magkaroon ng confidence yung congregation na hindi nila kailangan ng tulong ng iba. Okay? So, ang gagawin ninyo ay yung praise team nakaupo din sa congregation sa harap pero may microphone. So, ang ibig sabihin, narinig nila yung audio. Ang ibig sabihin kasi, pag may tao kasi sa harap, ang feeling ng congregation, hindi sila yung... Nakapon sa kanya. Nakatun doon. Pero, ang gagawin lang ninyo, yung microphone, hindi rin malapit sa mga SATB. Medyo malayo, para lang maging guide. Pero ang feeling ng congregation ay sila yung gumagawa. Yun ang importanteng mailagay natin sa isipan ng congregation. Na sila yung kasama sa worship. Hindi yung meron dun sa harap na pinapanood nila. Kasi pag may magagaling na singer sa harap, hindi sila kakanta. But anyway, for the meantime, yes, make use of that. Kasi maganda yung narinig nila, may soprano, may alto, may tenor, bass, di ba? Sasabihin niyo, mga kapatid, ito pong praise team natin, no? Ginaguidean tayo. Lahat ng bass, gayahin niyo yung bass, ha? Lahat ng tenor, gayahin niyo yung tenor. Yun po yung nasa guide natin, kinakanta din nila. So, magaling na po tayo pagka nag-guide natin. Very good po yun kung meron kayong praise team. At sabi rin ni Ellen G. White yan, na dapat magkaroon ng
konting grupo na magpa-practice para maging guide ng congregation. Well, in fact, ang purpose ng choir, bakit kayo may choir sa church ninyo, is talagang dapat tumulong sa song service. Kung ang Amen. choir ninyo, dapat alam nila yung SATB din. So, magiging stronger yung singing ninyo. Magiging effective talaga siya. Okay, very good. Oh. I-continue yung praise team nyo. Buti may praise team ka na. So, gagawin mo silang pillars. Gagawin mo silang pillars sa learning. Yes, sir. Last na po, sir. Yung praise team po ba, sir, ay kagaya niyan, sir, kasi may auditorium kami, yung Santa Rosa Auditorium. Ngayon, kulob siya. Preferred pa ba na na sila ay mag-mic or hindi na? Kasi kay song leader na yung di ba siya yung magtataas ng mic. Ngayon, si praise team pa ba yung 4 na or let's say 8 na persons ay maghawak pa ba ng mic or hindi na para sa harmony? Okay. Tignan niyo yung need ninyo, no? Pagka parang kung yung buong district parang hindi pa sila masyadong maalam, put them with the microphone para marinig nila. Pero pag nakita mong parang medyo alam na, sabihin natin, okay, itlayo nga natin yung mga microphone ng praise team congregation, tingnan nga natin kung alam nyo na. Parang ganun ba? Parang to encourage them na, uy, dapat alam na natin para ganun, something like that. No? Hindi forever meron. In learning and encouraging, we put them. Pero kapag gusto natin, kasi pagdating ng program na gagawin natin, walang praise team. Congregation lang yung maririnig mo na kumakanta. Kasi yung confident, no, kailangan ma-build yun. Maging confident sila. Yun ang goal natin. Pero habang hindi pa sila confident, then we can put leaders, guides, no, kailangan yun para ma-encourage. At saka yung iba naman, hindi talaga kumakanta. So, pag may ibang kumakanta, mahahawahan sila. So, it will help. So, tignan niyo kung ano yung pangangailangan. Kasi kailangan din naman yung praise team na yan. Amen, sir. Thank you, sir. Okay, meron pa ba po kayong mga gustong liwanagin, mga kapatid? Meron pa ba mga questions? Sir, bukas meron po ba, sir? Bukas meron ba tayo? Bukas wala. Sa Thursday yung last wave, no, last session. Doon maraming nakaregister, 100 plus ang nakaregister sa Thursday, no? So yesterday ay 40, kanina nasa 48 tayo, ngayon 41 na lang. Siguro nawawala sa signal. But anyway, so mga kapatid, kung wala Sir. na, yes, Josephine. Yung natin ngayon na lecture, pwede ba maano sa amin? Kasi pag mag-lecture kami doon sa church, para malaman nila. Yes po, yun pong sinabi ko sa inyo lahat, yung 3 documents, ipapadala ko po doon sa GC Opo. natin Yes, sir. para Salamat may po. copy po kayo. Actually, napadala ko na yun yesterday doon sa mga umattend, pero ipapadala ko ulit para sa inyo naman, para makita ninyo yung mga documents yan. Try to read again, and i-convince niyo yung church niyo sumali, i-convince niyo yung mga choir, yung mga congregation yung sumali, dahil ito ay it's a chance na magkaroon tayo ng additional activity na hindi naman masyadong busy, pakunti-konti lang. Huwag nating masyadong busyhin masyadong sarili natin. Aware lang muna na merong going on na program. Okay, mga kapatid? Sir. Okay. Thank you po, sir. Kasi Alright. may kasi kami doon sa yung sa mission, yung yung director sa music. May long-term program kami ginawa, ipagawa. So, yun nga ang gusto namin na mabuo yun. Kasi may long-term sila na pinagawa sa amin. Yung mga music coordinator po. Okay, very good. Basta ito sa atin, congregation, O congregation ang ating O, hahawakan. sa congregation nga. Opo. Okay. Kung wala na po kayong question, we will be praying. Tapos, magpi-picture taking tayo, no? Muna. Okay, mag-picture taking muna tayo bago mag-pray. Mag-open camera.
Open your camera. Pwede ba? Open your camera para makita po natin. And while you're opening your camera, gusto kong ibalita sa inyo, no? Yung mga Filipino churches sa ibang bansa, they are joining us. Meron sa Bahrain, sa Abu Dhabi, sa Italy, sa New York, sa Prague, Czech Republic. Marami po tayo. At pagkatapos po nito ay pupunta naman tayo sa Indonesia, sa Malaysia, na kung saan po ako ay nakapagturo noon. So, gag-guide. So, ang goal po natin ay maraming pumupuri sa panahon ng pagsamba. Ano po? Okay. Slide 1, group number 1. Let's smile, open. Smile po. Pag hindi kayo nakasmile, ay buburahin ko yung picture nyo. Kaya dapat nakasmile. Okay, ready? Alright. One moment. Smile. Okay, sandali lang po. Si-save ko lang. Save. Meron pa tayong isang group. Ano po? Group 1. Okay, next group. Okay, smile kayo. Baka nasa next group kayo, ha? By the way, kung gusto niyo po akong imbitahan sa inyong church, ako po ay pupunta sa mga churches every Sabat. So, padalhan nyo lang ako Pupunta ka dito sana, sir, sa Mindanao. Imbitahin ninyo ako dyan. Basta pamasahihan ninyo ako. Pero magkita tayo ulit. Yes, okay. Kaya lang, ang schedule ko po ay naubos na hanggang December. Bukas po ay January. February na po ang next schedule. Ano ho? So, bilisan ninyo magpa-book para madalaw ko kayo. Magse-seminar tayo whole day, Sabat, sa inyong church kung gusto nyong makinabang. Okay? So, maraming salamat. Gusto kong mag-pray tayo ngayon. Si Brother Emil, ikaw nga mag-pray. Itong si Brother Emil na taga Lucena, sa Lucena, sa Sabado po ako ay nasa church nila. So, ipag-pray natin si Brother Emil. Tayo po yung manalangin, mga kapatid. Ama naming banal na nasa mga langit. Sa gabing ito, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ibinigay mo sa amin upang mapasigla ang congregational singing. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong instrumento na ginamit ni Professor Dante Oblimar upang ito ay ma-improve at maging karapat-dapat kaming humarap sa inyo sa bawat Sabado ng aming pakikisalumuha sa inyo sa inyong tahanan. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pagkakataong ganito na binigay mo sa amin. Sana po'y mapalago namin ito. Ganon din ang mga kapatid, sana po ay sila ay mag-respond positively sa calling na makiharap sa inyo na preparado ang aming gagawing pagsamba. At maraming salamat, Panginoon, sa inyong binigay sa aming pagkakataong kayo aming sambahin. Pagpalain mo po, Panginoon, ang mga instrumento na inyong ginagamit at pagpalain kaming lahat upang kami maging karapat-dapat na maharap sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa pagdinig namin. Panalangin sa pangalan ng Jesus na Panginoon. Amen. Amen. Maraming po salamat. See you. Bye-bye, Amen. everyone. Thank you po, sir. Bye-bye Thank you, po. everyone. Thank you. Thank you, sir. Thank God you, bless, sir. sir. God bless Bye, good night, your ministry. everyone. Thank you po. Bye-bye.
Bye po, Sir Edwin. Bye-bye po, Professor. Bye-bye. Much. Magpa-approve na po kayo agad ha. Bye-bye.